Tara at samahan nyo kung tuklasin ang naging buhay ng ating dalawang magigiting na bayaning sina General Antonio Luna at Juan Luna dito sa kanilang museo na matatagpuan sa Gareta, Badoc, Ilocos Norte. Ako si Chris, ako po yung gabay dito sa Museo ni Juan at Antonio Luna. Ayan, so papasok po tayo sa bahay kung saan sa unang palapag patungkol po to kay Juan Luna, yung ating pintor, at yung sa pangalawang palapag patungkol naman kay General Antonio Luna. So ito yung sinasabi nating ancestral house ng pamilya Luna dito sa Badoc, Ilocos Norte, at dito nagsimula ang pamilya Luna. May mga kita po tayo, mga reproduksyon ng pinta ni Luna na kung saan mayroon tayong kopya rito ng Spoliarium na nagbigay kay Luna ng gintong medalya sa Exposition National de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Ito yung tinatawag nating, ayon kay Rizal, ay patungkol sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon na yon, na kung saan ang pinta nagsilbing gintong medalya ni Luna noong 1884, at yung original ibinigay ng Espanya sa Pilipinas bilang regalo. Pero ang kapalit pala ng mga Pilipino mag-aral ng wikang Kastila. Ito naman yung tinatawag natin Himen or Himine or yung Buddha Romana. Ito po ay patungkol sa parada ng ikakasal na babae na kung saan ipininta ni Luna to pagkatapos ng kanyang honeymoon. So ikinasal siya noong December 8, 1886 sa Paris, France, isang sibil na kasal. At nung tinapos ni Luna noong 1887 to, so nandun pa rin sa bahay niya. Kapag nagtra-travel naman siya, kasama niya itong pinta na to. At noong 1889, isinali ni Luna sa Paris International Competition of Fine Arts yung pinta at nanalo siya ng bronseng medalya. Samantayo sa pintang tinatawag nating Sandugo or Sanduguan ni Rahasia Catonabol at Miguel Lopez de Legazpi, na naging parte ng pension ni Luna yan nung kinomisyon siya ng Ayuntamiento de Manila at matatagpuan ngayon sa Malacañang Palace sa Maynila. At ayon na rin sa datos na kung saan ang ginamit pala ni Juan Luna ng mga modelo para sa dalawang ito na nagkaroon ng sanduguan, ang kanyang kaibigan na si Dr. Jose Rizal bilang Rahasia Catonabol at Miguel Lopez de Legazpi bilang ang kanyang bayaw na si Felix Pardo de Tavera. Dito may makikita tayong sculpture. So bustos or rebulto tungkol sa dalawang tao, ang mag-asawang Juan at saka si Paz. So nakaitim ng belo na kung saan parang ipinapakita niya yung pagdadalang mahati. Sadness. Yes, yung sadness na kung saan napatay ni Luna yung kanyang asawa at binandal sa sobrang selos. Ayan, ito yung pinta. Yung Parisian Life or Interior de On Cafe. Bakit Interior de On Cafe? Kasi patungkol ito sa mismong lugar, sa loob ng cafe sa France, na kung saan may tatlong lalaki na nag-uusap, may isang babae na iniwan ng kanyang kadate kasama na lalaki. So naging tampulan siya ng usapin. Makikita natin yung dalawa, si Ariston at Juan daw po yan, na nag-uusap para pinag-uusapan yung babae. Ayan. So normal lang naman yan sa mga lalaki, lalong-lalo na kapag nakapasok sa bar, ay magandang chicks dyan. So eto yun. So patungkol naman daw ito sa kalagayan ng Pilipinas. So ayon sa pagsasaliksik ng ating mga eksperto, nung question kasi yung pagkakabili, yung paggamit ng pundo ng GSIS, yung $1 milyong noong 2002, nakuha nila or nabili nila sa auction house sa Hong Kong. So ayon sa kanila, sa pag-aaral, yung postura ng babaeng nakaupo, ito yung baliktad ng mapa ng Pilipinas, na kung saan pinag-aralan din ang buhay ni Luna. So alam niyo po ba na si Juan Luna bago naging pintor ay isang mandaragat o seaman. So Escuela Nautica de Manila na tinatawag natin Philippine Marine Merchant Academy. Na kung saan ito yung nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino reformista, propagandista na maghangad. So ano yung hangarin nila? Yung progress, development, assimilation during that time.
So dito makikita po natin yung mga pang-aabuso. So ayon sa pagsasaliksik, so humanities. So dito yung puno at kalahati, pagpapakita ng hindi pantay na pagtrato sa atin ng mga dayuhan. Talagang detalyado pa, no? So tayo kasi mga sinakop, mga alila at tinatawag na mga Indio. Ng Espanya. Yes, kolonyan. So wala tayong pantay na karapatan. So kung saan dito naman tayo sa babae, makikita natin bakit ang liit ng bewang. Ano ba yung nakalagay doon? Sinturon. Mahigpit, sabi nga nila. So yan na yung pagtitipid ng mga Pilipino. So dahil nga doon sa sapilitang pagtratrabaho, pagkamkam ng mga lupain at ararian at pagtalaga ng matataas na buwis, nagtipid ang mga Pilipino dahil dyan. At doon naman tayo sa bandang leeg, yung kwelyong bilog na kulay bakal. So yan ay pagpapakita ng pananakal. So may mga linya naman tayo dito sa background, pero yung isang linya nasa taktok ng ulo ng babae at pagpapakita na yan yung suffering. Ayan. So tingnan natin ulit sa babae, nakaupo nga siya, pero bakit siya nakatingkayad? So nakatingkayad siya dahil siya ay nagbabalanse. At yung pagbabalanse yan, nagkaroon ng mga pwersa. So, saan yung mga pwersa dito sa bahagi ng katawan? So, magsisimula tayo siyempre sa tuhod. Bewang, balikat, yung kamay na nakakalaylay, at yung mukhang balisa nakatingin. So, ito na yung tinatawag natin in distress position ng Pilipinas ng mga panununo o mga Pilipino. At dahil dyan sa kalagayan na yan, ang mga reformista, propagandista, lalong-lalo na si Rizal, at mga kasama niya, sila yung mga sinasabi nating manunula na ginamit daw ang dyaryo para ipakita yung kondisyon na yan. Na kung saan ang dyaryo nito may relasyon to doon sa sinasabi nating organisasyon nila sa Espanya, yung dyaryo na ginamit nila na titulado La Solidaridad. Rayadillo. Ito yung pinaka main uniform ng mga sundalong Pilipino. One-star general. Yes, Brigadier General. Pero hindi na kay General Luna po to. So, ibang sundalo nang gumamit. So, makikita po natin dito ang pag-aaral naman tungkol kay General. So, yung bahay kapanganakan niya sa Binondo, sa Maynila, noong October 29, 1866. Nag-aaral sa Ateneo, tinapos yung kanyang Bachelor of Arts degree noong 1881. So, nag-aaral pa rin pala siya sa UST, kumuha ng literatura at pharmaceutica. Then, yung kanyang licentiate, University of Barcelona, Doctor of Pharmacy, Central University of Madrid. So, naging kasapi siya sa pahayagang La Solidaridad. At ang kanyang panagisan, pen name, is Taga-Ilog. Taga-Ilog. Yes, Taga-Ilog. So, dito may makikita po tayong mga larawan ng mga maliliit. So, naging kasapi nga siya sa grupong La Solidaridad. At makikita natin si Delfilar dyan, si Marcelo, so, bilang general, at Escrimador. So, dito yung kanyang pag-aaral during that time. Isang silid alran sa Ateneo. So, naging masigasig Santo Luna sa kanyang pag-aaral during that time sa eskwelahan. So, makikita naman natin yung kanyang credential dyan. At dito naman, noong 1895, nung naipasa niya yung eksaminasyon para sa mga profesor ng chemistry dito sa Pilipinas, so nagsilbi siyang profesor ng chemistry sa Municipal Laboratory of Manila. So, pumunta sa Sibulabukay, Bataan dahil sa epidemya, cholera, at pinatunayan niya yung katubigan doon ay safe na inumin. So, hindi lang po yan. Si Antonio Luna nagkaroon din ng pag-aaral tungkol sa malaria. So, ito yung libro, pero isang reproduction na lang po yan. So, dahil dito, so siguro, ito na yung naging basehan na rin sa pag-aaral ng malaria. Dahil sa saliksik ng Antonio Luna. So, estatwa ni Juan Luna, Antonio Luna, sorry. Antonio Luna po yan na kung saan ito po yung gawa naman ng anak ng isang national artist. So, ang pangalan ng gumawa nito si Juan Sajid Imao, na kung saan yung dalawang monumento sa labas mamaya, makikita po natin gawa rin ni Juan Sajid Imao na siya rin ang gumawa ng malaking lapu-lapu sa may luneta. So, siya pala yun. So, dito, flipboard na tinatawag na kung saan may mga nilalaman po siyang informasyon. Patungkol kay Antonio Luna to. Then, propagandista. Master Mason sa grupo ni Miguel Moraita. So, ayan. Freemasonry. Then, fencing teacher.
So sila ay nabilanggo dahil nga nadawit sila sa revolusyon noong 1896. Yeah, bilanggo din siya. Then sinasabing nag-aral ng pag-aghampang militar. Military student. So General Liman. ayan, Gerard Liman. Pagkatapos naging mambabatas at guro. So ito pala si Antonio Luna dahil sa kanyang pangunguna naipasa ang probisyon ng paghiwalay sa Estado at simbahan dito sa Pilipinas. Kalaunan, naging profesor ng parmasya sa Universidad Literaria de Pilipinas at naging editor-in-chief ng payagang La Independencia. Ayan. So makikita din natin sa mga miyembro dito ang kanyang kapatid na si Colonel Joaquin Luna Jr. So dito, kwarto ng mga magulang, mga lumang gamit nung panahon na yon. Sir, nung inano yung General Luna, yung movie, dito rin ba yun? So, pumunta po rito yung producer at iba pang mga kasama. So, hinihiling na gamitin yung bahay bilang partes sa movie. So, hindi naman sila pinayagan ng management opisina. So, ang ginawa na nila ay nagpicture na lang. Ganun ba? Para ipakita na doon naman. Ginaya na lang doon sa movie. Yes, eh. So, yan. So, General Luna, ang dami palang problema na kinaharap during that time. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagiging stricto sa ating sandatahan. So, dahil sa kakulangan during that time. At doon na rin yung sinasabi. Pero kung sa rate to 1 to 10, yung General Luna na movie, gaano siya ka-accurate? So, sabihin ko na lang na ang pinagbasan, mga research, so may libro na galing ng UP by Vivencio C. na ang titulo ng libro na yun, The Rise and Fall of General Antonio Luna. Alam niyo ba kung kaninong account yun? Kanino? Si Brigadier General Jose Landrino, taga-Rayat, Pampanga. Isa siyang Magdalo General na kaibigan ni General Antonio Luna. So, nalalapit na ang selebrasyon, yung pag-alala ng ika-125 kamatayan ni Antonio Luna. So, siguro magiging sentro sa Kabanatuan Nueva Ecija this coming June 5. Oh, so, ganda. Doon siya pinatay. So, malapit ka na rin doon. Pwede mong puntahan. Oo. Continuation to ng dito, kamatayan. Yes, sir. Continuation. Maganda to pagkatapos nito. Gaano katotoo yung pinapunta siya ni Emilio Aguinaldo? So, and then wala siya doon? May mga natanggap siyang telegrama na pirmado ni Presidente Aguinaldo. Ano pala yun? Ambush? Talagang, hindi lang siguro ambush, talagang sinet up. Oo, set up, no? So, pagkatapos dito, makikita po natin isang exhibition. So, si General Luna, ang hangad niya, total independence nung panahon na yun. Kaya nga nabanggit niya rin dito, so nakalagay naman dito sa kanyang panagisan, Tagilog Luna, Impresiones, Madrid. So, hindi ko maisasakripisyo ang katotohanan para lang sa sarili kong kagawaan. I cannot sacrifice the truth for my own convenience. Hindi siya makasarili. Hindi siya makasarili. Kaya idol ko yun eh. Kaya nga, ang si General Antonio Luna, may dalawang pag-ibig yan. Pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa babae. At yun yung maririnig nyo ngayon doon sa audio na yan na pwede mong isama, i-record kasi nga nandyan naman. So, kay Conchita Castillo ng Balayan, Batangas, na kung saan ginawa niya yung sulat na yan noong June 2nd, 1899, nung nasa Bautista, Pangasinan siya. So, dito makikita natin yung larawan ni Conchita kasama ang kanyang esposo na si Galicano Apacible na isang miyembro ng diplomatiko noong 1898. If I were in Manila, living comfortably, and if I think of my How about, so, ito na yung panahon ng mga Amerikano, sir. Mga 1950s. So, dati ito yung pinaka-comedor or dining ng bahay na kung saan silid-dasalan na ngayon na para ipakita naman na ang mga sinaunang mga Pilipino ay religyoso, madasalin. Kaya mayroon silang tinatawag na silid-dasalan. At may dalawang reproduction ng pinta ni Luna, yung Don Dolorosa at yun naman Immaculada. Compliance with duty is an immense satisfaction. Now, my friend,
that cry. Dito na tayo natatapos. At salamat sa pagpunta at pagpipicture po sa Museo ni Juan at Antonio Luna. Maraming salamat kay Sir Chris Eduarte. Sir Chris Eduarte. Meron na naman tayo nalaman. Yan, napakadami. Hitik na hitik. So, kids, ayan, alam na natin ang buhay ng magkapatid na Juan and Antonio Luna. Ayan. Ang ating bansa ay mayaman sa kultura, tradisyon at kasaysayan. Kasaysayang napakahalaga. Ito ay tumutulong para humubog ng ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Kasama na riyan ang ating mga bayani na nagiging inspirasyon at modelo ng mga kabataan. Nagbibigay daan para sa pagtataguyod ng pagkakaisa at pagpapalaganap ng mga halaga na nagpapabukas ng mas maliwanag na hinaharap. Lagi nating tatandaan at gunitain ang mga kadakilaang nagawa nila sa ating bansa.